Hello, my name is Pau. Alam ko nasa isip mo. Kasi meron content na naman. Balingbing ka talaga. Hater ka. Iyak ka. Na-inspire lang ako sa nagde-trending lately yung isang content creator na Lance, no? Congratulations sa kanya. And na-inspired ako to further do the same things sa sporting industry. Pawang katotohanan, good vibes as much as we can. Alam kong mahilig kayo sa mga toxic na balita. Pero si Pau Salud, kahit tino-toxic nyo dyan sa comment section, wala akong pakialam because I believe na karapatan po natin lahat yan. Anyway, ang pag-uusapan po natin ay Casimero. Grabe, may big announcement daw. Sasabihin ko sa inyo. Alam nyo kung ano yung hint? Ito, sasabihin ko. Pero pag-usapan din natin, iiyak. Teka lang, may nag-comment kasi nung isang araw na pag-post ko dito iiyak daw ba si SB sa announcement ni Casimero? Naku, parang. Anyway, pag-usapan din natin si Eman Bacosa. Ang daming nag-react sa laban ni Eman Bacosa. Ano bang next? Si Rodelyn Perez. Pag-usapan natin yung tumalo sa kanya. At Manny Pacquiao, may konting worry lang ako dito. At hindi nyo alam, mayroong isang world champion na lalaban this week. Kilala niyo kung sino? Sige, sasabihin ko sa inyo. At matinding announcement kasi pupunta po ako dyan sa lugar ninyo. Hulaan nyo kung saan ako pupunta. Please comment. And this is Pau. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Alright, Pawang katotohanan lamang po. Magandang araw po sa inyo lahat. Sa mga supporters ko po dito, maaari po lamang na i-share, like, and comment. At ako po ay hatid sa inyo ng Arena Plus Astig sa Sports. Ito, legit, 21 years old and above. And kung kayo po ay interesado, mas maganda kung doon sa link ko po, no? Hindi ko po nilalagay yung link dyan because I want to make sure that responsible lahat ng mag-download ng Arena Plus. So, please message me on my Facebook page and doon ko po sinishare yung link. Okay? Simulan na natin si John Riel Cuadro Alas Casimero. Isa ka ba sa nagtataka kung bakit tila ang Ring Magazine ay talagang pinagpo-post itong si Casimero at tinalo pa ni General Casimero ang mga posting ng mga iba pong boksingero. 'Di ba? Ganun talaga. Kasi ang mga Pilipino, kagaya ko, no, kagaya po ng mga vlogger, talaga namang sinusuportahan natin ang ating pong idol na si General Cuadro Alas Casimero. Kasi ang Philippines talaga magaling sa social media. So, sana itong suporta ni Casimero mag-translate talaga sa malaking laban. At nakikita po talaga ng Ring Magazine na napakaganda na engagement. Malamang karamihan dyan Filipino. Kasi ako pa nga lang tumitiba-tiba na sa pag-Cuadro Alas ang content ko Ring Magazine pa. Yun nga lang. You know? Yun nga lang. Ano ba talaga yung announcement na yan? Gusto kong sabihin sa inyo na yes, sa tingin ko, matutuwa kayo. Ito lang yung pwede ko sabihin. Sa tingin ko matutuwa kayo. Sa tingin ko mas malaki. Sa tingin ko maiiyak. Okay. Sige yung iiyak. Supportahan muna natin. Pakita ko lang sa inyo sandalita, ha? Ito po. Si Jerwin Angkahas kasi may laban po sa darating pong June 28. Yan. June 28. Monday po yan sa Pilipinas. June 28, Sunday sa Las Vegas. Super Boxing 08. Na makakalaban niya po si Omar Trinidad. Undefeated po. So, si Jerwin Angkahas kasalukuyan nagtitraining po sa Amerika at talagang pinaghahandaan niya ito dahil ito ang kanyang susi uli sa pagbabalik sa tagumpay dahil medyo matindi itong Omar Trinidad. Dihado po siya dito. We'll probably have kumbaga yung session natin na para sabihin ko sa inyo yung predictions and thoughts ko dito sa laban na ito. And isa pang announcement na gusto kong sabihin ay ito. Sa darating pong July 11, ako po ay pupunta sa PMI Bohol Boxing Promotions, Kumong Bolanon, 25. Ito po ay pagbibidahan po ni Joseph the Hunter Sumabong at ang mga kalaban niya po ay si Chucheng Xiu. I don't know if I'm pronouncing it correctly. I apologize. Para po ito sa WBO Asia Pacific and meron din WBC OPBF Silver. At lalaban din po si Shane Hentalian. At ang mga kalaban niya, Chinese din, ano? Itong si Xiao Kang Song. So, international. At kung kayo po ay interesadong makita ang mga boksingero at makanood ng dekalibreng boxing dyan sa Bohol,
Pwede na po kayong bumili at tumawag lamang po sa 0912-822-3979 VIP 1,000. Nandoon ako, malapit ha. At syempre, general admission, 200 pesos lang. Magkita-kita po tayo dyan sa Bohol. Speaking of Bohol si Eman na nasa Palawan ngayon. So, merong festival sa Palawan at ngayong araw sa Palawan, Baragatan. Yan. And kita mo naman si Emma, no? Kahit na natalo, sinasabi ng iba na nabugbog, poging-pogi pa rin. Ito yung nalaman ko kay Eman Bacosa, guys, ha? Ito ay honest assessment. Although nakapagbigay na ako ng assessment kung ano yung sa tingin kong kaya niyang i-improve or dapat niyang i-improve, yung balance niya, yung depensa niya, the basic things in boxing needs to be there kasi may lakas na siya. I think may tapang din siya. Tsaka may dugo na siya talaga ng Pacquiao, talagang malaking bagay 'yon. Ay sabi ko sa kanya, so wag siya magi-give up, tuloy-tuloy lang. And totoo naman sinabi niya, sabi nga niya, no, nag-post siya dito sa kanyang Eman Bacosa Pacquiao page na it's not about how you lose, it's about how you get up. So and how many times you lose, it's about how many times you get up. God is with us, thank you Lord. And yun naman, sa mga fans naman, grabe naman kasi talaga yung mga fans, no? Si Eman, yan mo lang yung mga fans, ganyan talaga yung mga haters, bashers. Normal yan pag sikat ka. Kasi pag hindi ka sikat, hindi ka talaga ibabash. So, pag nanalo kami, nasasabi pa nga yung tao, pag natalo ka pa kaya. Normal, yan sa buhay natin. So, God is good all the time and that's why pag ginagawa lang natin yung trabaho natin at we dedicate this to yung ginagawa natin sa Lord, we're gonna continue to be blessed. And again, ang pagkatalo ay interpreted natin yan as learning. And I'm sure he's gonna learn. And ang daming nag-offer kay Eman Bacosa Pacquiao na tuturuan daw siya. No? Tuturuan, ganito. Alam mo ibig sabihin yan. Kasi alam nila na may potential si Eman Bacosa Pacquiao. He is already one of the most followed boxer and artist dito sa Pilipinas. So, yun lang, kailangan lang talaga niyang mag-improve. So, tuloy-tuloy lang kay Eman Bacosa Pacquiao. Siguro masasabi ko lang, hindi pa tapos ang karera niyan. Mas magpupursige pa yan, mas gagaling ang gampanya yan. At yun lang, I mean, sa akin na masasabi ko lang, no, sa pamilya na Eman Bacosa Pacquiao, let them speak, let them do. Kasi when they do and they speak against Eman Bacosa, it means nasa taas si Eman. Kahit natalo siya, ganun talaga ang buhay. Mas maganda yung kino-content ka ng tao kaysa hindi ka na pinapakaalman. So, just let them be. So, congrats pa rin kay Eman Bacosa. Pero, if kailangan natin magbigay ng congrats, dito tayo magbigay ng congrats kay Rodelyn Perez. Si Rodelyn Perez kasi, siya po ay ano ba yan? Si Rodelyn Perez po kasi ay unexpected na nanalo. Talaga namang ang dami po na nagulat sa kanyang pagkapanalo at yung mga tao ay talagang biruin mo, natalo niya isang kaya napag-celebrate, may lechon pa si dito, si Rodelyn Perez kasama po ang kanyang pamilya at ang sa tingin ko, kung ako tatanungin, I'll be open for a rematch. Pwede yan, rematch. I think makes sense sa akin yung rematch. So kung sino man ang magpo-promote ng rematch na yan, pwedeng gawin. Sa akin lang rematch is I think the next best step bago siya bago siya lumaban ng iba. So, kasi pwede naman talaga niyang matalo din . So, what's next before pag-usapan si Casimero? Sasabi ko, yung kay Manny Pacquiao. Gusto ko lang i-share bago ko pakita sa inyo to. Yung kay Manny Pacquiao. So, nagtitraining si Manny Pacquiao sa Amerika, di ba? So, expected natin tuloy yung laban. Kaso, nag-aalala ko kay Floyd Mayweather kasi sangkatutak ang asunto ngayon ni Floyd Mayweather. Sangkatutak ang demanda, sangkatutak ang problema. At si Floyd Mayweather mismo, hindi pa rin nagsasalita tungkol po dito sa laban na ito. Ang issue dyan, ulitin ko lang, yung laban niya sa Greece, dapat yan hindi matuloy kasi breach of contract daw yan. Kasi ang parang aprobado lang yung kay Tyson na parang exhibition na tag dito na preparation sa real fight nila ni Manny Pacquiao. So naiisip ko sa ganitong sitwasyon, parang kinakabahan ako baka yung Floyd Mayweather bigla na lang hindi makalaban baka makulong pa yan. So
But sa tingin ko, kahit anong mangyari, matutuloy pa rin yung laban ni Pacquiao. Wag lang sana yung mapapalta na lang bigla dahil si Floyd Mayweather hindi available. But anything is possible. But I do think that Manny Pacquiao is gonna fight either way sa September. Because kilala natin si Manny Pacquiao, lalaban yan kahit sino. Kahit kunwari kahit si Errol Spence yan, kahit si Terence Crawford yan, kahit sino pa yan, pwedeng labanan niya ni Manny Pacquiao. Alright? So, anyway, lastly kay Casimero, yung mga nagtatanong. Paki-comment nga kung umabot ka pa dito. Paki-comment po, Sir, sino next na kalaban ni Casimero? Binibigyan ko na kayo ng clue ngayon. Ano ba kasi yung timbang ni Casimero? 122 ba or 126? 126 ba? Okay, basta ang masasabi ko yung announcement na paparating hindi lang exciting, baka malaki. Parang 126 Basta abang-abangan nyo na lang, guys. Ang masasabi ko lang, sa mga nagsasabi po dyan na bakit Casimero content? Natural, nanonood kayo ayoko kayong iwanan na puro fake news. Ang dami kasing fake news dyan. Hindi po ako para sa views lang. Marami akong pera. Hindi naman. Yabang ko naman. Gusto nyo nang mayabang, di ba? Tsaka, syempre, huwag nyo po ako kumpara sa ibang mga vloggers na hindi nagpapakita ng mukha, na hindi nakakapag-interview talaga ng mga boxers o athletes, hindi nakapunta na walang accreditation. Nag-aral po tayo para mas maganda yung balita natin, mas maayos. So, ako kaya na-appreciate ko sa akin yung mga open-minded na fans ko, mga followers ko. So, nahiya naman ako dahil sa views. Tsaka, yung mga nagko-comment ng balingbing, comment balingbing, hindi ako tinatablan yan, guys. Alam ko ang pawang katotohanan. At ang pawang katotohanan, ang kalaban ni Casimero sa darating pong ay si